So yun guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat, no? So ngayon guys, no, welcome back dito sa aking YouTube channel, no, Kalabs TV. No, welcome back din dito sa aking small aviary, no, AR aviary. So ngayon guys, ano ba yung i-share ko sa inyo? So ngayon i-share ko sa inyo yung kung paano yung kung anong patoka ang ginagamit ko sa aking mga alagang ibon, no? Sa aking mga alagang lovebirds, no? So, ngayon guys, no? Disclaimer lang po, no? Base lang to sa aking na-experience, sa aking na pag-aralan din, no? So, disclaimer lang po sa mga newbie, saka sa mga kaibon nating nag-aalaga ng ibon, no? Ah, ano lang po to, no? More on experience lang. So, ngayon guys, no, ano ba yung mga ginagamit nating seed? So, meron tayong seed na ginagamit na canary seed, no? So, ano ba yung mga benepisyo ng canary seed? So, unang-una, maraming proteinang makukuha sa canary seed, no? Pangalawa, mataas din yung kanyang amino acid. Saka marami rin siyang potassium. Saka calcium na makukuha. So, sa canary seed, no, masasabi ko na isa siya sa the best na patuka sa ating mga ibon, no. Makakatulong siya sa kalusugan ng mga alaga natin. So, bukod sa canary, no, may hinahalo rin natin yung oat growth. So, yung oat growth, maaari nating pakainin maaari nating isama sa diet ng ibon, no? Sa araw-araw, no, 20%, no. So, mamaya papakita ko kung paano natin siya minimix, no, kasi meron nga tayong nabiling mga patoka rito, no. So, mamaya i-mix natin, no. Bukod doon, meron ba tayong ginagamit din na millet, no? Meron tayong white saka red millet na ginagamit. So, itong mga millet na to, no, maganda siyang gamitin kasi for digestive siya sa ating mga ibon, no? Yung mga kinakain para ma-digest, no? Makakatulong to. Tapos, ang millet, ang benepisyo rin ng millet, no, yung during stress period ng ibon, no, ano ba yung mga stress period ng ibon, yan, katulad ng molting, tapos yung kakatapos ng mangitlog. So, yun yung mga stress period ng ibon natin, no. So, nakakatulong to para sila mapakalma yung ating mga ibon, no. So, magandang pakainin sila ng mga millet. So, meron din, nandito rin yung source ng ating magnesium. So, meron din siyang phosphorus, saka protein din, katulad ng canary seed, no? Tapos, meron din siyang calcium. So, kaya maganda siyang gamitin, no? So, kaya nga, yung pag-mix natin ng mga patoka, no, isa yon sa mga ginagamit natin, no? So, ang tawag nga natin sa ating mix na patoka is power feeding, no? So, yun ang tawag ko dun sa aking aviary, no? O anong patoka. So, kasi, maganda yung mga benefits. Nakikita ko naman na masigla mga ibon ko, no? Tapos, magana pa sa pag-mate ng mga breeder natin. So, ano ba yung mga ginagamit pa natin dito, no? So, gumagamit din tayo guys ng mga grits. So, yung grits, so kailangan din yan. So, isa rin sa mga digestion yan na nakakatulong para mapabilis mag-digest yung ating mga alagang ibon, no? Yung grits. So, malaki rin yung tulong yan sa ating mga alagang ibon. So, meron din tayong ginagamit na sunflower, no?
So yung sunflower, hindi ko naman siya sinasabing gamitin mo ng gamitin. No? So sa akin, sa aking experience, no, never pa akong nagkaroon ng nagkaroon yung ibon ko ng sapola. Sa simula ko ng pag-aalaga ng ibon, never pa ako nagkaroon ng sapola dahil ang timing ng paggamit ko ng sunflower ay pag meron lang akong mga inakay, no? Yan, pinapakain ko sila ng sunflower kasi ang sunflower is mataas yung fat content, no? So, syempre, sa inakay, so, maliit pa lang, no? So, para maging malusog yung katawan nila, no? Sinasamahan natin ng sunflower. Hindi naman ganun karami, no? So, mga ilan-ilan lang. So, mga 7 o kaya mga 10 puti lang. So, para lang makatulong dun sa feathers nila na mapabilis yung pagtubo. Kasi alam naman natin ang sunflower, sinabi ko nga kanina na mataas yung fat content, no? So, siyempre, kung yung ibon natin is matured na, so, andun na yung risk na magkasakit, no? Pwede silang magkaroon ng fatty liver, no? Yung makukuha nila ng sunflower. Pwede rin silang magkaroon ng heart attack, no? Stroke, no? Kasi nga, mataas ang fat. So, tapos kung ang ginagamit natin cage is double cage lang, no? So, hindi sila ganun ka exercise, no? Hindi sila ganun ka lumilipad. So, kaya sa akin, no, iniiwasan ko yung masyadong padamihin, ay mapakainin ng sunflower. Pero sa flight cage, no, siyempre malaki yung flight cage. So, mayroong time na binibigyan ko ng mga isang scoop o 2 scoop yung flight cage ko. No, depende sa dami nung nakalagay na ibon sa flight, no. So, yun yung mga inaano ko lang na timing ko lang yung paggamit ko ng sunflower, no. So, ano po ba yun? So, during yung breeding season, no, kahit hindi breeding season, no, may ginagamit din akong successor pellet, no. So, ginagamit ko yung successor pellet na yan para sa mga breeder natin. So, ginagamit ko rin yung successor pellet natin, mga kaibon, sa mga future breeder natin, no, yung mga na-select nating gagawing breeder, no. So, pinapakain ko sila sinasama ko rin sa patoka yung successor pellet, no. So, ang edad nun, ginagamit ko sa 3 to 4 months up, no. Binibigyan ko na ng successor pellet. Kasi yung successor pellet kasi, ang paganda ng ng similya ng ibon, no, para pag ready na silang mag-mate, no. So, halos fertile ang magiging egg nila. So, kaya sinasama ko yan sa patoka, no, sa mga breeder natin, sa mga future breeder din natin. Sinasama ko na yan. So, ang edad na binibigyan ko is 3 to 4 months up, no? So, depende sa inyo kung gusto nyong gayahin, no? Sa akin, ginagawa ko yon. At alam ko naman na wala namang, para sa akin, wala namang siyang bad effect sa aking ibon. Ayun nga, at sigurado pa tayo na magiging fertile yung ating mga egg, no? So, ano pa ba yung ginagamit natin? So, gumagamit din ako ng mga dry egg food, no, sa aking ibonan, no. Siyempre, yung dry egg food is nakakatulong din yan dahil marami ring benefits na makukuha dyan. Lalong-lalo na dun sa mga inakay, no, mga inakay natin. So, nakakatulong din yan na mapabilis yung paglaki nila. So, sinasama ko yun. So, sa mga patubig, yung mga tubig naman natin, mga vitamins naman natin. Anyway guys, so, siyempre papakain din tayo ng gulay.
No, sa loob ng isang linggo, no, ang gulay na pinapakain natin dito is malunggay, saka yung pechay lang, no. Hindi na ako masyadong maraming pinapakain na iba't ibang klaseng gulay, no. So dalawa lang ang pinapakain ko diyan. Kung available yung malunggay, bibigyan ko ng malunggay. At kung wala, punta tayo ng palengke, no, pechay, bibili ako. At sa loob ng isang linggo, no, binibigyan din natin ng mga fresh na gulay ang ating mga alagang ibon, no. So, yun din, ibalik tayo dun sa iniinom nila, no. So, ang iniinom nila, so, ang binibigay nating vitamins doon, so meron tayong probiotics, no. So, alam naman natin yung probiotics, laban yan dun sa mga bad bacteria, no, sa loob ng katawan ng ibon natin. So, ginagamit natin yung probiotics, no. Yung probiotics na ginagamit natin is yung Formula X, no. So ito, may Formula X tayo rito. Yan. Tapos meron din tayong essential bet na ginagamit. Ito, mga essential bet. So yan, nagamit natin yan. So, pangatlo, gumagamit din tayo ng dextrose powder, no. So anti-stress din to, no, sa ating mga ibon, no? Tapos yung dextrose natin, no? Tapos ito, gumagamit din tayo nito, 30 bit. So, base sa experience ko, no, para sa akin, maganda tong gamitin. So, medyo mataas lang ang price, pero okay naman siya sa akin, no? So, nasa inyo yung guys kung gusto nyo gamitin, 30 bit. So, nagiging mabilis mag-fertile, no? So, mga 4 days, 3 days, nakikita mo agad na kung fertile ba ang egg o hindi. No, sa aking experience, no? So, ngayon guys, ano ba yung ating, So, yun lang naman yung aking ginagamit na mga vitamins sa aking ibon, no? So, ngayon guys, kung gusto nyo malaman kung paano yung set ng program ko rito, no? Meron tayong vlog niyan. So, pwede nyo tignan sa aking channel, no? Sa Kalab TV. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po tayo. So, ngayon guys, samahan nyo ako, no, sa pag-mix ng ating canary mix o power feeding natin sa ating ibonan. So, ngayon guys, sige po, samahan nyo ako. Let's go! So yun guys, ito na nga yung lagayan natin, no? Ng mga patokang imimix natin sa ating alagang mga ibon, no? So, una natin yung canary, no? So ito guys, no? Meron tayong canary dito. So, 5 kilo. 5 kilo to guys. So, ibubuhos natin dito yung canary. So, sa atin ito. So, 5 kilo to guys. Ngayon, ihalo natin yung red millet. 1 kilong red millet. Kasi maliliit naman yung butel nito. Yan. Tapos, sunod natin yung white millet. Ito yung guys, no, white millet. Yan guys. So, tig 1 kilo to. Yung red saka white millet natin, tig 1 kilo. No, tapos yung canary natin 5 kilo. Tapos meron tayong oat growth, no.
So, 1 kilo rin na oat road. Ayan. So, ganito yung pag-mix natin. Ibon. Pagkain ng ibon natin. So, yan guys. No? Ngayon, hahaluin na natin. So, ganyan lang. So, yun guys. Ihalo lang natin. Yan, yung ating power feeding, no? Lalo na sa mga nakakatulong to, lalo na sa mga red eye natin na inakay, no? So, napakaganda nito. So, haluin lang natin yung guys. Yan. Mix lang natin. So yun guys, no? Pag nahalo na natin to, nang alam natin na nakamix na talaga ng todo, papakita ko sa inyo guys kung paano natin pakainin yung ating mga alaga. So ganyan lang guys. Ganyan lang tayo, ganyan lang natin piniprepare yung kanilang matuka, no? Ganyan lang pagkain. So, yan. Mas maraming canary. Kasi mas malakas ang ano nun. Maraming benepisyo na kukuha. O kaya mataas, marami akong ano. So ito yung power feeding natin. Yan. So guys. Gumagamit din tayo guys ng mga ano, yung mga Integra. No, during ano, sinasamahan din natin yan. Ng Integra. Pero hindi natin hinahalo dito. Nakaseparate yung Integra guys ha. Hindi natin hinahalo. Integra 1,000 para dun sa mga inakay. So yun guys, ito na yun. Ayun guys, no? Check natin, no? So, buha tayo ng lagayan ng patoka. Yan, halo lang natin. Okay na yan guys, pwede na natin ipakain yun sa mga alaga nating ibon. So yan. Yung guys, no, tingnan natin yung patoka na gagamitin natin. So, ang patoka na binibigay natin tayo rito. Okay. Ano naman? So ito guys, no. Pantaka lang para sa mga breeder natin. Kuha tayo ng pantaka. So ito. Sa breeder natin, pantaka lang ganyan. Pantaka lang. Tapos ilalagyan ko ng successor pellets. Yan sa mga breeder natin. So, successor pellet. Yan. Nahaluan ko na yan. Para sa mga potential breeder natin. Saka sa mga breeder natin.
So ganyan lang. Ganyan lang guys. Tapos papakain na natin sa ating mga breeder. So yun guys, no? Kung nagustuhan niyo yung pagbabahagi natin kung ano yung paraan natin sa patoka natin ng mga alaga nating ibon sa pag-remix ng ating patoka, no? So, huwag po natin kalimutang mag-like, no? Tapos, subscribe na rin po tayo. Tapos, pinutin na rin natin yung notification bell para updated tayo sa susunod nating mga vlog na papakita, no? So, i-share na rin po natin sa ating mga kakilala, sa mga gustong mag-alaga ng ibon, no? So, yun guys, so maraming salamat po sa suporta, no? Kaya mas lalo tayo na-encourage na gumawa ng mga video, no? Mga idea, mga tips patungkol sa pag-aalaga ng mga ibon, no? Lalo na sa lovebird, sa Alps 2. So, ngayon guys, maraming salamat muli, no? Ito po ang Kalabs TV, no? God bless po sa ating lahat at sa susunod nating vlog, no? Hopefully na mapanood nyo ulit, no? Maraming salamat. So hanggang dito na lang po. Bye.